Mula sa pagkakahiga ay biglang napatayo si Bert. Magkasabay na dagungdong ng kidlat at kulog ang gumuhit sa kalangitan. Madilim din ang langit at ang paligid na tila ba nagbabadya ang paparating na bagyo. Mukhang may bagyo na naman ah. Humahangos na dumating si Aling Remedios. Agad siyang pumasok sa bahay at tinawag ang anak. Bert! Nakapaggatong ka na ba? Hindi pa ho, inay. Saan ho pala kayo galing? Nanguha ako ng gulay sa taniman natin sa paanan ng bundok. Mag-asikaso ka na para makapagluto na tayo. Tsak na mawawala na naman ang kuryente mamaya. Mukhang may bagyong parating. Yun na nga po eh. Sige po, nay. Magluluto na po ako. Hindi nagtagal ay bumagsak na ang malakas na ulan at sinabayan pa rin ang malakas na kidlat at kulog. Hindi maiwasang mapangiti ni Bert sa tuwing naririnig ang sigaw ng ina. Likas na magugulatin kasi ang ginang. Napapamura pa ito ng malakas sa tuwing kikidlat. Ay, buwisit na kidlat na yan, oo. Ayaw pang tumigil. Abay, malapit na akong atakihin sa puso. Hindi ka na nasanay sa kidlat, nay. Halos buwan-buwan nang naririnig natin yan. Wala nang bago dun. Hindi pa rin ako masasanay kahit araw-araw ko pa yung marinig. Ay, tapos ka na ba sa niluluto mo? Tapos na ho. Luto na po ang sinaing. Ulam na lang po ang lulutuin ko. Ay siya, sige. Ikaw nang bahala dyan. Manunood muna ako ng TV. Nang matapos sa pagluluto si Bert, ay eksakto namang nawala ng kuryente. Dumilim ang buong kabahayan at agad na napansin ng ina na nagmamadaling lumabas sa kwarto nito. Agad na hinanap ni Bert ang kandila na nakatago sa kabinet at sinindihan. Ay, ayan na nga bang sinasabi ko. Nawalan na ng kuryente. Sobrang lakas po ng ulan, kaya talagang mawawala ng kuryente. Mabuti na lang po, nakatapos ako magluto. Nagugutom na po ba kayo? Gusto niyo po, kumain muna tayo. Anong oras na ba? Maaga pa yata para kumain. Pumasok si Bert sa kwarto niya at kinuha ang cellphone. 5:00 na rin po ng hapon, ay. Ay siya, kumain na muna tayo para makapagpahinga ng maaga. Mabilis na naghain si Bert habang magkatapat na nakaupo sa lamesang mag-ina ay halinhinan pa rin ang pagguhit ng kidlat at pagdagundong ng kulog sa kalangitan. Ay, kailan kaya mangyayari na hindi uulan dito sa atin? Hindi ko kumpleto ang 1 buwan kapag hindi umuulan. Nay, nasa taas po tayo ng bundok, kaya dapat masanay na kayo sa ganitong panahon. Baka nga po dito umuulan pero sa baba mainit naman. Eh, landslide lang naman ang inaalala kong mangyari. Hanggang sa ngayon, isa yan sa pinakakatakutan kong mangyari dito sa atin. Ang mabuti nating gawin, magdasal na lang po tayo at huwag na mag-isip ng nega. Tango na lamang ang isinagot ni Aling Remedios sa anak. Hindi mapigilan ng ginang na tumingin sa gawing bintana. Iniisip niya kung ano ang kalagayan ng ibang mga kapitbahay. Nang matapos sa pagkain ay nagligpit na si Bert. Naupo naman sa salang ina. Maya-maya pa ay tumayo sa pintuan si Bert at tinatanaw ang madilim na paligid. Pawang nakasarado ng pinto at bintana ng bahay ng mga kapitbahay nila. Nang mainip si Bert ay pumasok na rin siya sa bahay nila. Nahiga siya sa kama habang pinakikinggan ang tikatik ng ulan sa bubong. Iniisip niya kung anong oras na naman titigil ang ulan. Pipi siyang nagdarasal na sana'y walang gumuhong lupa sa lugar nila. Hindi alam ni Bert kung gaano siya katagal nakatulog. Nagising na lamang siya na kinakatok ng kanyang ina. Mabilis siyang bumangon at binuksan ang pinto. Bakit po, inay? Magmadali ka! Kailangan nating lumikas! Maraming lupa na ang gumuho! Ho? Dalian mo na! Lumilikas na mga kapitbahay natin! Nagmadali si Bert. Kinuha niya agad ang bag at naglagay ng kung anong mahilang damit sa kabinet. Dinala niya mga importanteng papeles nila.
Nang muli siyang tawagin ng ina, ay nagkukumahog siyang lumabas. Tumambad sa kanya ang katabing bahay nila. Halos natatabunan na ng gumuhong lupa ang kalahati ng bahay. Nagtatakbuhan ang mga tao habang sumisigaw ng malakas. Nakaramdam ng takot si Bert, kaya tumakbo siya para maging ligtas sila. Hindi niya alam kung nakalabas o ligtas ba ang kapitbahay nila. Nay, saan tayo pupunta ngayon? Kailangan nating makaalis dito. Bumaba tayo ng bundok. Kailangan nating makahingi ng tulong kay Mayor. Sige po. Kahit na malakas ang buhos ng ulan, ay naglakad ang mag-ina. May mga nakakasabay sila na kagaya nila. Balak ding bumaba ng bundok para makahingi ng tulong sa Mayor. Nay, pagod na ba kayo? Kaya ko pa. Medyo malambot at madulas lang ang lupa. Kaya hirap ako maglakad. Kailangang mag-tripling ingat tayo. Konting mali lang ng hakbang natin. Patay tayo. Bakit naman kasi nangyari to eh? Ano pa nga ba? Naniningil na ang kalikasan sa ating mga tao. Bakit naman sila maniningil sa atin? Ni hindi nga tayo nagpuputol ng puno sa gubat. Dapat ang parusahan nila yung mga nasa lugar na puro subdivision at malalaki ang bahay na nakatayo. Ay, huwag ka nang magreklamo, anak. Tara na, magpatuloy na tayo sa paglalakad. Tahimik na sumunod si Bert sa ina. Sa loob-loob niya, sana iligtas silang makarating sa ibaba ng bundok. Sa tuwing hahakbang kasi sila, ay lumulubog ang paa nila sa putik. Kaya magkahawak kamay silang mag-ina. Sa di kalayuan, ay may natanaw silang dalawang lalaki na nangunguyapit sa katawan ng puno. Naalarma si Bert dahil nabunot na ang ugat ng puno. Nadulas siguro ang dalawa kaya doon sila napakapit sa puno. Pinilit lapitan ni Bert ang dalawa. Kuya, tulungan mo kami! Teka, huwag kayong malikot. Tutulungan ko kayo. Nak, baka mapahamak ka! Mag-iingat po ako, inay. Nakaramdam ng kaba si Bert sa nakitang sitwasyon ng dalawa. Anumang oras ay pwedeng bumagsak ang puno sa ibaba ng bangin at madadamay pa ang dalawa. Nakabuhay na ang pagkakatayo ng puno kaya hindi na yun ligtas nakapitan pa. Anak, mag-iingat ka! Lakas loob na dumikit sa puno si Bert. Saka inabot ang kamay ng lalaki dahil basa ng mga palad nila ay ilang beses na dumulasyon at muntik nang mahulog ang lalaki. Mabuti na lang ay naalalayan siya ni Jose. Nang mailigtas niya ang lalaki ay si Jose naman ang sunod na kinuha niya. Malapit nang bumagsak ang puno. Sa wakas, nailigtas niya sa kapahamakan si Jose. Hinihingal naman ang tatlo na naupo sa putikan. Maraming salamat sa pagtulong sa amin. Saan ba kayo pupunta? Kahit saan po, basta sa ligtas na lugar. Bakit hindi nila kayo sumama sa amin? Saan po kayo pupunta? Sa ibaba ng bundok. Hihingi kami ng tulong para matulungan din yung mga naging biktima din ng landslide dito sa atin. Nagkatinginan naman ang dalawang magkapatid sa kasabay na tumango. Sige, sasama kami sa inyo. Tara na. Lalong lumalakas ang ulan. Baka lalo tayong mahirapang bumaba. Habang naglalakad ay may mga nadaanan silang gumuhong lupa kaya naharangan ang mga daraanan nila. Napaisip ang apat kung babalik ba sila sa pinanggalingan. May alam akong ibang daan, pero kapag doon tayo pumunta, medyo mapapalayo tayo at baka matagalan tayo bago natin marating ang ibaba ng bundok. Wala naman tayong ibang pagpipilian. Hindi tayo makakadaan dito. Sige, ipagdasal niyo na lang na sana walang mabangis na hayop tayong makasalubong. Ay Diyos ko naman, huwag na lang kaya tayong tumuloy roon. Nay, kapag nanatili tayo rito, baka gumuho ang ibang lupa. Baka dito na tayo tabunan ng buhay. Sa ganitong pagkakataon, kailangan nating mag-take ng rest para mabuhay.
Tama po ang anak ninyo, Nay. Mas gugustuhin din po namin makipagsapalaran kesa mamatay kaming walang ginagawa sa lugar na to. Natatakot lang ako. Paano kung... Nay, nandito po ako. Hindi ko kayo pababayaan. Nagpatuloy ang apat sa paglalakad. Nakaramdam sila ng ginaw. Malakas pa rin ang ulan na sinasabayan ng malakas na ihip ng hangin. Panaka-naka pa rin ang pagkidlat at pagkulog. Hindi nila iniinda yun na baka matamaan sila ng kidlat. Maraming matataas na puno sa paligid. Tsak na bago sila ay ang mga puno muna ang tatamaan nun. Hindi na nga nagkamali sa pantahan nila. Sa paglagpas nila sa isang malaking puno ay tinamaan yun ng kidlat at biglang bumagsak sa lupa. Umiwas tayong madikit o mapalapit sa malalaking puno. Mahirap na. Baka mabagsakan tayo. Wala na bang pwedeng daanan na ibabukod dito? Ito lang po ang kabisado kong daan. Madalas po kasi ako dito. Mas mahirap pong pumunta sa lugar na hindi nyo kabisado at baka maligaw lang tayo. Pasensya ka na sa nanay ko. Medyo makulit lang talaga yan. Ayos lang. Makukulit naman talaga ang mga nanay. Oo nga pala. Nasaan bang tatay at nanay nyo? Seryosong nagkatinginan sina Jose at Peter. Matagal na silang patay. Nako, sorry ah. Ikinalulungkot kong marinig yan. Tara na. Maglakad na tayo para hindi tayo abutin ng umaga. Palakas ng palakas ang ulan. Mukhang malakas ang bagyong tumama rito sa lugar natin. Dahil sa lakas ng ulan, madilim ang paligid, kaya hindi masyadong maaninag ang nilalakaran. Naroong madulas at madapa sila dahil sa malalaking bato na naaapakan. Gustuhin man nilang maglakad ng mabilis ay hindi nila magawa dahil baka may bangin sa gilid ng nilalakaran nila. Hindi nila alam kung gaano na sila katagal na naglalakad hanggang sa nagdesisyon si Bert na huminto muna sa natanaw na maliit na kuweba. Tsak na pagod na ang nanay niya. Pumayag naman ang magkapatid sa mungkahin niya kahit ang dalaway pagod na rin. Nang makapasok sila sa bungad ng kuweba, saka napansin ni Bert na wala ang ina. Kinabahan siya at inilibot ang paningin sa paligid. Nay! Lumabas ng kuweba si Bert habang isinisigaw pa rin ang pangalan ng ina. Lumabas din ang magkapatid para tumulong na maghanap kay Aling Remedios. Nay! Saan ba siya nagpunta? Huwag naman sana. Baka nakain siya ng mabangis na hayop. Imposible. Nasa likod ko lang siya kanina. Nay! Nasaan ka? Hindi magandang biro ito! Ginalugad ni Bert ang mga damo. Baka naroon ang nanay niya. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Kung ano-ano ang pumapasok sa utak niya. Huwag naman sanang nakain ang ina niya. Sa kagustuhang mahanap ang ina ay bumalik siya sa dinaanan nila. Mag-iingat ka. Baka makasalubong mo ang mabangis na hayop dyan. Kahit anong klaseng hayop pa siya, hindi ako natatakot sa kanya. Kailangan kong hanapin ang nanay ko. Diyan ka maghanap. Dito kami maghahanap. Baka naligaw lang siya eh. Madilim kasi ang buong paligid. Kaya baka iba ang nadaanan niya. Sige, salamat. Isang oras nang lumipas. Pero bigo si Bert na matagpuan ng ina. Bumalik na siya sa kuweba. Eksaktong pabalik na rin ang dalawang magkapatid. Sorry Bert, pero hindi namin siya nakita. Ayos lang, magpahinga muna tayo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Makikita natin siya. Nararamdaman naming buhay pa siya. Baka kung anong mangyari sa kanya. Isa pa, sobrang matatakotin talaga ang nanay ko na yun. Wala namang may gustong mangyari yun. Nandyan lang yun sa paligid. Hindi na malaya ni Bert na nakatulog na siya. Ang magkapatid naman ay nakaupo lamang habang nakatanaw sa labas. Pinapatalas nila ang pakiramdam. Baka maramdaman nila kung nasa malapit lang si Aling Remedios. Nang magising si Bert ay bigla siyang bumangon. Muling nanumbalik sa alaala niya ang ina. Parang narinig niya ang boses nito na tinatawag ang pangalan niya.
Hanapin ko uli ang nanay ko. Mas maganda kung magpapatuloy tayong maglakad. Mas malaki ang chance na makasalubong natin siya kesa dito lang tayo nananatili sa lugar na to. Hindi, dito siya nawala. Kaya dito ko siya hanapin. Huwag namang matigas ang ulo mo. Nanay ko ang nawala. At hindi simpleng tuta lang. Bahala ka kung magpapaiwan ka dito. Basta kami, magpapatuloy. Nilingon ni Peter ang kapatid. Tango naman ang isinagot ni Jose. Mas magandang kung hindi tayo maghihiwa-hiwalay. Makinig ka na lang, Bert. Tutulungan ka naming hanapin ang nanay mo. Napasabunot sa buhok niya si Bert. Hindi niya alam kung anong gagawin. Ano bang desisyon ang pipiliin niya? Isa pa sa iniisip niya ay baka maligaw pa siya sa gubat na yon dahil hindi naman niya kabisado. Kung makabababa siya ng bundok, makakahingi siya ng tulong para mahanap ang ina. Sige, sasama ako sa inyo. Habang naglalakad ay isinisigaw pa rin ni Bert ang pangalan ng ina. Baka sakaling marinig siya at lumabas ito sa pinagtataguan. Biglang napatingin sa isang makapal na damo si Peter. Suminghot-hingot siya at nakaamoy ng panganib. Shh! Bert, huwag ka muna maingay. Tumahimik naman agad si Bert. Nakiramdam din siya sa paligid. Napansin niyang tahimik na nakatayo ang dalawa na parang may inaabangan. Bert, magtago ka muna. Kami nang bahala rito. Tatawagin ka na lang namin kapag okay na. Ano bang nangyayari? May babangis na hayop. Sanay na kami makipaglaban sa kagaya nila. Kaya hayaan mo na kami. Dalian mo, magtago ka na. Sa narinig ay nagmamadaling tumakbo si Bert. Maghahanap siya ng mapagtataguan. Eksakto namang nakalayo na siya ay lumabas ang malaking baboy ramo sa kumpol ng damuhan. Ngumisi si Peter, saka inihanda ang sarili sa pakikipaglaban. Sakto ang dating mo. Medyo gutom na kami. Matalim ang titig ng baboy ramo sa dalawang lalaki. Maya-maya ay sumugod ang baboy ramo at binalak na suwagin ang isa sa kanila. Nakaiwas ang dalawa, saka sinuntok ni Jose ang likod ng baboy. Nang humarap yun sa kanila, ay lalong tumalim ang titig nito. Hindi na hinintay ng dalawa na sumugod pa ang baboy. Pagkalapit nila, ay sinakmal nila sa liig at batok ang nasabing baboy. Umatungal yun ng malakas dahil sa sakit na naramdaman. Naririnig yun ni Bert pero hindi siya lumabas. Natatakot siya na baka siya pa ang gawing hapunan ng mabangis na hayop. Inihiga ng magkapatid ang baboy ramo, saka pinagtulungang kainin ang lamang loob nun. Nagbunyi ang dalawa dahil nakakain sila ng libreng hapunan. Nang mabusog ay pinagtulungan nilang ihagis sa damuhan ang wala ng buhay na hayop. Itinaas nila ang muka sa ulan para malinis ang mga dugo sa katawan at mukha nila. Nang makasigurong malinis na sila, tinawag na nila si Bert. Kahit takot ay lumabas pa rin ang lalaki. Nang makalapit na siya sa dalawa, ay sinipat niya ang mga yun kung may sugat ba. Ayos lang kami. Napatay na namin ang baboy ramo. Baboy ramo? Sanay kaming mga aso, kaya sisiw lang sa amin kung papaano manghuli at pumatay ng mabangis na hayop. Nasaan ang baboy ramo? Baka pwedeng makita. Nandyan, sa likod ng damo na yan. Dahil sa hatak ng kuryosidad, kaya naman hindi nagdalawang isip na hawiin ni Bert ang damuhan. Nagulat siya nang makitang nakahandusay ang baboy ramo at puno ng dugo. Tara na, baka may umatake na naman sa atin. Samantala, magkahalong takot at pangamba ang nararamdaman ni Aling Remedios. Kahit madilim ang nilalakaran ay nagpatuloy siya. Naligaw na siya dahil hindi makita ang mga kasama. Paos na siya kaya tumigil na rin siya sa pagsigaw. Nananalangin na lamang siya na sana'y ligtas ang tatlo, lalo na ang anak na si Bert. Habang mabagal na naglalakad, ay naaninag niya sa di kalayuan ang isang itim na bulto ng katawan ng tao. Tingin niya ay naglalakad yun.
Manong! Manong! Saglit na tumigil ang lalaki at hinintay ang tumawag sa kanya. Pwede bang makisabay? Naliligaw po kasi ako. Hindi ko kabisado tong lugar. Nang makalapit si Aling Remedios, ay abot-abot ang hingal niya. Tinanong ng lalaki kung wala ba siyang kasama. Meron, pero nawala ako. Hindi ko na sila makita. Nagpakilala ang lalaki na si Mang Ben. Muli nitong tinanong kung saan siya patungo. Sa ibaba ng bundok. Kayo ho ba? Napag-alaman ni Aling Remedios na hihingi ng tulong dahil natabunan daw ng gumuhong lupa ang bahay nila at naiwan sa loob ang asawa at anak niya. Nakakalungkot naman palang nangyari sa pamilya mo. Sa tansya ni Aling Remedios ay kaidaran niya ang lalaking kasama. Habang naglalakad sila ay tahimik lang yun at hindi man lang siya kinikibo. Ayaw naman niyang mangulit. Laking pasalamat na lang niya dahil nakakita siya ng makakasama. Manong, itatanong ko lang sana, kabisado mo ba ang dinadaanan natin? Tipid naman na sumagot ang lalaki at sinabing tagaron siya, kaya kabisado raw nito ang lugar. Huwag kang mag-alala, kapag nakababa na tayo, makakahingi tayo ng tulong kay Mayor. Sana lang ay buhay pa ang pamilya mo. Malungkot ang naging sagot ni Mang Ben. Ayon dito ay hindi na siya umaasang buhay pa sila. Ang gusto lang niya ay mahukay ang katawan nila para mabigyan sila ng disenteng libing. Hindi na nakapagsalita pa si Aling Remedios. Ramdam niya ang bigat at lungkot sa tinig ng lalaking kasama. Hindi tuloy maiwasang maalala niya ang pumanaw niyang asawa. Pagkalunod naman ang ikinamatay nito. Ngunit nang matagpuan nila ay halos kalahati na lang ang katawan nito. Ang sabi ng mga tao sa lugar nila ay baka kinain ng buhaya ang asawa niya at yun ang natira sa katawan nito. Pinilit pa nilang hanapin ang ibabang parte ng katawan nito pero bigo silang matagpuan yun. Kahit kulang ang katawan ng asawa, ay pinilit niyang ipalibing yun para mabigyan ng disenteng libing ang pumanaw na asawa. Napansin ni Mang Ben na mukhang pagod na si Aling Remedios, kaya huminto muna sila para makapagpahinga. May kubo na malapit silang nakita. Masasakit na nga ang mga patang binti ko. Ilang sandali pa ay natanaw ng dalawang kubo. Pagpasok nila sa loob ay agad na sinindihan ni Mang Ben ang lampara. Nang lumiwanag sa loob ng kubo ay inilapag niya sa lamesa ang lampara. Naupo naman si Aling Remedios. Napansin niyang may hinahalongkat sa kusina ang lalaki. Maraming salamat. Sana'y ayos lang ang anak ko. Kung saan man siya ngayon. Tinanong ni Mang Ben kung ano ang nangyari. At hindi sila magkasama ni Bert na mga sandaling yun. Magkasama kami, pero bigla kaming nagkahiwalay. Nanahimik na si Mang Ben at nagpakulo na siya ng tubig at nagtimpla ng kape. Sunod na isinalang niya ang noodles na nakita niya sa kusina. Nang matapos sa pagluluto, ay inilapag niya sa lamesa ang pagkain. Maya-maya, inaya na ni Mang Ben na kumain si Aling Remedios. Sa'yo pala ang kubo na ito? Ay hindi ako tatanggi sa pagkain dahil kumukulo na ang tiyan ko sa gutom. Maraming salamat pala. Tahimik na kumain ang dalawa. Habang humihigop ng kape ay ninanamnam ni Aling Remedios ang init na galing sa isang siga. Biglang naisip ni Mang Ben na kung iwanan niya na lang sa kubo si Aling Remedios para hindi na ito mahirapang maglakad pa. Nag-aalala na rin siya sa kalagayan nito. Ayoko magpaiwan dito. Saka umaasa kung makikita at makakasalubong ko ang anak ko sa daan. Hinaplos ng malamig na palad ang puso ni Aling Remedios
Nang sabihin nito, nakapakanan lang niya ang iniisip ng lalaking kasama. Sasaba ako sa iyo. Ayokong maiwan dito. Natatakot akong mag-isa. Umidlip na muna si Aling Remedios. Hindi niya kinayang pagod at antok, kaya kahit nakaupo ay nakatulog siya. Nakaupo pa rin si Mang Ben habang malalim ang iniisip. Basa ng ulan at puro putik ang paa at ang binti. Humahangos na tumatakbo si Anthony sa isang barangay. Napansin naman ng mga tanod ang kaawa-awang itsura ng lalaki, kaya agad niyang sinalubong ito. Eksaktong pagkalapit sa tanod ay napaluhod si Anthony sa basang kalsada. Nahalata ng mga tanod na parang pagod na pagod ang lalaki. Tinanong nila kung anong nangyari sa lalaki. Pautal-utal naman itong sumagot na tulungan sila dahil gumuho ang lupa sa itaas ng bundok. Sabi pa nito na maraming natabunan at namatay. Sunod-sunod na tango ang itinugo ni Anthony. Nanlalabo na ang kanyang paningin, kaya ilang sandali pa ay nagdilim na ang paningin niya at tuluyan siyang humandusay sa kalsada. Tumawag naman ang tulong ang tanod. Maya-maya pa ay dinaluhan na siya ng mga kasama at pinagtulungan nilang buhatin ang walang malay na binata. Samantala, patuloy pa rin ang tatlo, sina Bert, Peter at Jose sa kanilang paglalakad. Malapit na tayong makarating sa ibaba ng bundok. Totoo? Oo, ilang oras na rin tayo naglalakad. Kung hindi lang maputik at mabilis sana tayo, baka kanina pa tayo nakababa. Sana nandun si nanay sa ibaba. Magdasal ka na lang na sana may nakasabay siya sa pagbaba ng bundok. Sana kung wala, babalik ako rito para hanapin siya. Pero lubang delikado ang bumalik pa rito. Kahit na gaano pa kadelikado yan, ang importante sa akin, mahanap ko siya. Isang oras ang lumipas. Sa wakas, nakarating na ang tatlo sa ibaba ng bundok. Marami din silang nakita na galing sa itaas na kasabay nilang nakababa. Nagtanong-tanong sila kung saan ang munisipyo para humingi ng tulong. Nang ituro sa kanilang daan, ay nagtiyaga sila muling maglakad. Nang makarating sila sa munisipyo, ay sarado pa yun at wala man lang katao-tao. Pagod na naupo ang tatlo sa parke malapit doon. Ang iba naman ay hindi napigilang mahiga sa mahabang upuan na naroon. Panay naman ang linga sa paligid ni Bert. Umaasa siya na baka isa na ang kanyang ina sa makikitang naglalakad doon. Magpahinga muna tayo. Mukhang mamaya pa magbubukas ang munisipyo. Kayo magpahinga. Ako kanina pa ako kahit papano nakaidlip na ako. Kapag nakaramdam ka ng antok, matulog ka na rin. Nahigang magkapatid at ilang sandali pa ay sabay nang humihilik. Humiga na rin si Bert pero hindi siya makatulog dahil ang mukha ng ina ang gumugulo sa isip niya. Parami na rin ang parami ang mga taong dumarating sa munisipyo. Alam niyang galing yun sa itaas ng bundok. Base na rin sa itsura ng mga ito. Nay, nasan ka na ba? Sana ayos ka lang. Matinding sikat ng araw ang nagpagising sa tatlo. Agad silang naupo at iginala ang mga mata sa paligid. Maingay na at marami na ring taong naglalakad. Agad na bumangon si Bert at sinasat ang kabuuan ng gusali ng munisipyo. Pumasok na tayo sa loob para makahingi na tayo ng tulong. Sabay-sabay na pumasok ang tatlo. Pagkalista ng pangalan sa logbook ay tinanong nila kung saan ang mismong opisina ng mayor. Itinuro naman ng nakausap na babae na nasa itaas ang opisina. Nang mabasa nila ang pangalan ng mayor sa pinto, ay kumatok sila. Nang may nagsalita sa loob ng kwarto, ay saka lamang sila pumasok. Naabutan nilang ibang mga taong na naroon. Alam nila na galing din sa itaas ng bundok, base sa naririnig nila na hinihingi ng tulong ng mga ito. Sinabi ni Mayor Santillan na huwag silang mag-alala
dahil magpapadala ito ng mga tauhan para umakyat sa bundok kung saan nangyari ang pagguho ng lupa. Magbibigay din daw ng tulong sa mga nasalanta. Ang daming nakikiusap, napilit na hukayin ang mga natabunan nilang mahal sa buhay. Lahat yun ay ipinangako ni Mayor na gagawin ng lahat para makuha ang mga bangkay. Ilang sandali pa pinagpahinga ni Mayor ang mga taong naroroon. Ayon pa rito, ipapaayos nito ang malapit na covered court doon. Pansamantala ay doon muna sila pwedeng manatili hanggang sa hindi pa nasisigurong ligtas na sa lugar nila. Lalong natuwa ang mga tao nang sabihin ni Mayor na libre ang tulugan, damit, tubig at pagkain. Sabay-sabay na nagpasalamat ang mga taong naroon. Nagsasalita pa sana si Bert pero hindi na siya nakasingit dahil may tumawag sa cellphone ni Mayor. Nang matapos kausapin ang tumawag ay nagmamadaling umalis si Mayor. Walang nagawa ang tatlo kung hindi ang sumunod sa mga taong naroon. Pagdating sa covered court ay binigyan sila ng kumot at unan. Namili sila ng pwesto. Halos lahat ng sahig ay may mga karton. Nang maupo sila ay eksakto namang dumating ang mga rasyon ng pagkain at tubig. Tinitigan ni Bert ang hawak. Muli na namang sumagi sa alaala niya ang kanyang ina. Nay, sana nandito ka para makakain ka at makapagpahinga kagaya namin. Hindi naman nakaligtas sa pandinig ng magkapatid ang ibinulong ni Bert. Nakaramdam din sila ng awa para sa kasama. Tinapik ni Peter ang likod ni Bert. Kapag wala pa rin ang nanay mo bukas, balikan at hanapin na natin siya. Talaga? Oo, alam ko naman ang nararamdaman mo. Nawala na kami ng magulang, kaya nauunawaan ka namin. Maraming salamat, Peter. Sa ngayon, kumain muna tayo, tapos magpahinga na rin. Kailangan natin yan para makabawi ng lakas. Pagkaalis ni Mayor Santillan sa munisipyo, ay dumiretso siya sa sariling opisina. Hinarap niya ang mga tauhan para umakyat sa sitio Kadiliman para mag-rescue ng mga tao roon. Inutusan din niya ang mga pulis para sumama. Baka may mga tao pang naiwan doon at ayaw pang lumikas. Bakit kasi likas sa mga taong katigasan ng ulo? Nakita nang gumuguho na ang mga lupa. Ayaw pang tumakbo para iligtas ang sarili nila. Ngayon tayo na naman ang mahirapan sa pag-rescue sa kanila. Ayaw lang nilang iiwan ang bahay nila. Siyempre, importante sa kanila yon. Para sa akin, mas mahalaga ang buhay kaysa sa bahay. Wag na nga kayong magtalo dyan. Hindi naman kayo nakikinig. Mamaya, puro na naman kayo tanong. Makinig kayo. Natigil ang dalawa sa pag-uusap. Saka masinsinang nakinig sa nagsasalita sa harap. Nang matapos ang meeting, ay naghanda ng rescue team. Magkakasama sa grupo si Cherry, Cesar at Donnie. Nang maihanda ng mga gamit, ay lumakad na sila papunta sa bundok. Nasa paanan pa lang sila ng bundok pero sinabi na ng driver na hindi sila makakadaan sakay ng truck dahil malambot ang lupa. Babalaho lamang ang gulong nila. Wala silang pagpipilian kung hindi ang maglakad. Parang ayaw ko nang tumuloy. Hindi ko yata kakayaning umakyat sa bundok. Paano kung mapahamak tayo? Nandito na tayo. Hindi mo nga susubukan eh. Sumusuko ka na kaagad. Bundok ang aakyatin natin. Hindi tayo basta pupunta lang sa palengke. May mga bangin dyan. Isa pang problema kung matarik ang dadaanan. Yakang-yaka natin yan. Isipin mo na lang ang mga taong nasa panganib ng mga oras na to. Tara na! Ang dami niyo pagkwentuhan! Nagsimula na silang umakyat ng bundok. Bawat grupo ay ibang tinatahak na daan. Yun ang napagkasundoan sa meeting para lahat ng parte ng bundok ay madadaanan nila. Para kung sakaling may makasalubong sila na nangangailangan ng tulong ay matutulungan nila. Wala pang isang oras na naglalakad ang tatlo ay panay na ang reklamo ni Cherry. Magpahinga kaya muna tayo. Tingnan nyo naman ang bili kong bagong sapatos. Puro putik na. Ayan na naman siya, nagre-reklamo na naman siya.
Pustahan tayo. Hanggang makarating at makababa tayo sa bundok, hindi yan titigil karereklamo. Hoy, naririnig ko kayong dalawang tokmol kayo ha. Palibhasa kasi, mga low class at sa palengke lang binibili yung mga sapatos nyo. Kaya hindi nyo alam ang nararamdaman ko. Tumigil ka na nga sa pandalait mo. Alam nga namang unahin pa namin ang gumasos ng mga luho namin. Mas importanteng, mabusog muna ang pamilya namin. Huwag mo nang patulan yan, pre. Mabibuisit ka lang sa mga sasabihin yan. Ay kung bakit kasi? Kayo pa ang naging kagrupo ko. Ganun. Kung gusto mong sumama sa ibang grupo, ayos lang. Kahit kaming dalawa na lang ni Cesar ang magkasama. Bakit mo ako itinataboy? Ang sama ng ugali mo? Ako na ngayon ang masama. Ikaw itong panireklamo dyan. Hindi ka namin pipigilan kung sasama ka sa ibang grupo. Ayaw din namin na makikasama kaming reklamador at saka maarte. Ba't? Tumigil na nga kayong dalawa. Imbis na nagpapahinga tayo, nagtatalo pa kayong dalawa. Awat na! Walang mangyayari kung ganyan kayong dalawa. Hindi na kumibo si Donnie, habang si Jenny naman ay panay pa rin ang bulong. Tumingala sa kalangitan si Cesar nang mapansin na parang dumidilim ang langit. Mukhang bubuhos ulit ang malakas na ulan. Tara na, maglakad na tayo at baka dito pa tayo abutan. Nagpatuloy ang tatlo sa paglalakad. Hindi pa naman sila nakakalayo ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tumakbo ang tatlo para maghanap ng masisilungan pero wala silang nakita. Puro malalaking puno ang naroroon. Hapon pa lang yun pero kung titingnan ang buong paligid ay parang gabi na. Biglang dumilim ang buong paligid. Nakaramdam ng takot at kaba si Cherry. Sa isip niya, baka kung ano nang mangyari sa kanila sa lugar na yon. Natatakot ako. Bumaba na lang kaya tayo. Huwag na tayong tumuloy pa sa pupuntahan natin. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko sa lugar na to. Ayan ka na naman eh. Hindi nga tayo pwedeng bumalik. Trabaho ang ginagawa natin. Masisisante tayo kapag bumaba tayo. Baka hindi na tayo makabalik ng buhay. Iwasan mo mag-isip ng nega, Cherry. Kasama mo kami. Hindi ka namin pababayaan. Para kumalma ang dalaga, hinawakan ni Cesar ang dalawang palad ni Cherry. Napansin niyang napakalamig pala nun. Pinisil-pisil niya para kahit papaano ay maging maayos ang pakiramdam nito. Maghanap tayo ng masisilungan para hindi tayo mabasa ng gusto. Pero sa ngayon, kailangan nating magpatuloy sa paglalakad. Baka may mga lupa na gumuho. Mahirap na kung maabutan tayo nun. Tumango si Cherry, saka nagpatiunang maglakad. Sumunod naman ang dalawang lalaki sa kanya. Kahit madilim ang paligid, ay may gamit naman silang flashlight. Nakakatulong yun para makita nila ang dinadaanan. Samantala, nang magising si Aling Remedios ay umaga na. Ginising niya si Mang Ben na kagaya niya ay nakatulog din sa upuan. Mabilis namang nagmulat ng mga mata ang lalaki. Napahaba ang tulog natin. Umaga na. Humingi ng pasensya si Mang Ben dahil hindi daw niya napigilan ang kanyang antok. Ayos lang, pero mahina pa rin ang ulan sa labas. Hindi na nag-almusal pa ang dalawa. Nagpatuloy na ulit sa paglalakad. Masayang nararamdaman ni Aling Remedios. Sa isip niya ay umaasam siya na magkikita na sila ng anak na si Bert. Habang naglalakad ay hindi napansin ni Aling Remedios ang pagguho ng lupa sa dadaanan niya. Nakita yun ni Mang Ben kaya mabilis na itinulak ang babae. Lahat ng lupa ay bumagsak kay Mang Ben. Tigalgal sa pagkakatayo si Aling Remedios, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Tulog! Tulugan niyo kami! Tulog! Sumigaw si Mang Ben kay Aling Remedios. Ang gusto ng lalaki ay iwanan na siya ron dahil kahit anong sigaw ang gawin nila ay walang makakarinig sa kanila. Inutos pa ni Mang Ben na iligtas niya na ang kanyang sarili. Hindi kita pwedeng iwan.
Sa pagkakataong yun, nagalit si Mang Ben. Pilit niyang pinapaalis sa lugar na yun si Aling Remedios. Pangako, babalikan kita. Hihingi ako ng tulong sa ibaba para makaalis ka dyan. Kahit nangangatal sa takot, ay walang nagawa si Aling Remedios kung hindi ang sumunod sa utos ng lalaki. Pikit matang tumakbo siya palayo habang umiiyak. Mag-isa na naman siya sa lugar na yon. Walang kasama, walang makakausap. Ay Diyos ko, tulungan niyo po ako. Sana'y makahanap ako ng tamang daan para makaalis ako sa lugar na ito. Gabayan niyo po sana ako. Hapon, hindi mapakali si Bert sa pagkakahiga. Ang ina pa rin ang iniisip niya. Sobra na siyang nag-aalala sa kalagayan nito. Para matahimik ay isang desisyon ang nabuo sa isip niya. Babalik siya sa bundok para hanapin ang kanyang ina. Hindi na niya kaya pang palipasin ng isang gabi na wala pa rin ito sa tabi niya. Tumayo siya at isinukbit ang bag. Naalarma naman ang dalawa. Saan ka pupunta? Hindi ko na magawang mahintay pa dito ang aking ina. Babalik ako sa bundok. Hahanapin ko si nanay. Huwag niyo na lang sabihin bumalik ako. Sasama kami kung ganon. Lubhang mapanganib sa bundok, lalo na't malapit ng gumabi. Hindi niyo na ako kailangan samahan. May utang na loob kami sa'yo, kaya sasamahan ka namin. Sigurado ba kayo? Oo. Hindi nga napigil ni Bert na samahan siya ng magkapatid. Abala naman ang mga tao sa covered court, kaya walang nakapansin sa pag-alis nila. Hindi na maipinta ang mukha ni Cherry ng mga oras na yon. Dahil sa lakas ng ulan, kaya sobrang lumambot ang lupa. Kada hahakbang siya ay lumulubog na halos ang buong sapatos niya. Kaya nakadagdag yon ng inis niya. Sigurado ba kayo natutuloy pa rin tayo sa pupuntahan natin? Hindi niyo ba napapansin habang tumatagal, lalong lumalambot ang lupa? Baka mamaya bigla na lang tayong lumubog dito. Alam mo, Cherry, kung gusto mo bumalik ka na lang. Hindi naman nakakatulong ang panay na pagrereklamo mo. Nakaramdam na rin ng inis si Cesar. Mahirap na nga ang sinusuong nilang sitwasyon. Dumagdag pang isang kasama nila na walang ibang ginawa kung hindi ang magreklamo. Kung mag-isa lang akong babalik, wag na. Hindi ko kayang maglakad mag-isa pabalik. Saka hindi ko tanda yung dinaanan natin. Pwes, magtiis ka. Sino bang hindi nahihirapan ngayon? Nasa na kayang ibang grupong kasama natin? Sana naman ayos lang sila. Kapag nakakita tayo ng pansamantalang pwedeng silungan, magpahinga muna tayo kahit saglit lang ha. Ay, salamat. Gusto ko nang ilapat ang likod ko sa sandalan. Medyo mabigat na din itong bag na nasa likod ko. Natigil sa pagsasalita si Cherry nang mapansin ang isang bulto ng katawan ng tao na tumatakbo sa gitna ng malakas na ulan. Tinutukan ni Cherry ng hawak niyang flashlight ang nakikita. Biglang tumigil yon kaya nilapitan ng tatlo ang anino. Nasilaw naman sa liwanag si Aling Remedios kaya itinakip niya ang dalawang braso sa buong mukha. Saan po kayo galing? Nang marinig ni Aling Remedios ang tinig ng lalaki, ay saka lamang niya inalis sa braso na itinakip niya sa kanyang mukha. Galing ako sa itaas ng bundok. Tulungan niyo ang kaibigan ko. Natabunan siya ng gumuhong lupa. Kaya naiwan siya doon. Nagkatinginan naman ang tatlo, saka muling tinanong ang ginang. Natatandaan niyo po ba kung saan banda rito natabunan ng kaibigan niyo? Oo, alam ko. Tara na! Sasamahan ko kayo. Kawawa naman siya kung hindi may liligtas. Sinagip niya ang buhay ko. Ako sana ang matatabunan kung nagkataon at hindi siya. Naalarma ang tatlo nang magsimulang umiyak ang ginang. Agad naman na lumapit si Cherry at kinalma si Aling Remedios. Ang totoo po niyan, galing po kami sa ibaba. Pinapunta kami ni Mayor Santillan para mag-rescue sa mga nangangailangan ng tulong. Tara na po, puntahan na po natin ang kaibigan ninyo. Maraming salamat. Mabuti naman at nadinig ng Diyos ang panalangin ko.
Nagpatiunang maglakad si Aling Remedios habang nakasunod naman ang tatlo. Nang marating nila ang lugar na tinutukoy ng ginang ay nagtaka pa ang tatlo dahil wala namang gumuhong lupa sa itinuturo nito. Diyan siya natabunan. Mang Ben, magsalita ka. Tinupad ko na ang pangako ko sa iyo na babalikan kita. May tutulong na sa iyo para makaalis ka dyan. Walang narinig na tugon ng apat mula sa tinatawag nitong Mang Ben. Nagpalitan ng kakaibang tingin ng tatlo. Hindi nakatiis si Cesar at kinausap ang ginang. Nay, hindi po kaya sa ibang lugar natabunan ng kaibigan nyo at hindi dito? Wala po kaming nakikitang gumuhong lupa. Nay, baka naman po dala lang po yan ng pagod. Kaya kung ano-ano na lang po ang nakikita ninyo. Hindi ako pwedeng magkamali. Kitang-kita ko nang matabunan siya ng lupa. Nay, ang mabuti pa po siguro, sumama na lang kayo sa amin. Gusto niyo ba ihatid namin kayo sa shelter? May inihanda po si Mayor para po sa mga kagaya ninyo. Ligtas po kayo doon. Ang anak ko, naroon ba ang anak kong si Bert? Hindi ko po alam pero marami pong tao doon na galing dito sa bundok. Baka isa doon ang anak ninyo. Pero kung sasama ako sa inyo, paano ang kaibigan ko? Hahanapin po namin ang kaibigan ninyo. Hindi po kami titigil hanggat hindi siya nakikita. Pangako ba yan? Opo naman. Gagawin po namin ang lahat para magawa ang trabaho namin. Maraming salamat. Gusto niyo bang magpahinga muna? May alam akong kubo na malapit dito. Yung kaibigan ko ang may-ari noon. Pwede kayong magpahinga doon. Baka po magalit ang kaibigan nyo kapag nag-trespassing kami sa kubo niya. Mabait si Ben. Hindi yun magagalit. Inalay nga niya ang buhay niya para sa akin. Napakabuti niya. Sige po, Nay. Pumunta po tayo sa kubo niya para kahit saglit makapagpahinga kami. Ang malungkot na mukha ni Aling Remedios ay napalitan ng saya. Hindi nagtagal, ang apat ay nakarating na sa sinasabi nitong kubo. Pagdating sa loob ay binuksan ang ginang ang gasera. Naupo naman ang tatlo habang iginagalang paningin sa kabuuan ng kubo. Mukhang nagsasabi naman siya ng totoo. Akala ko kanina may tama sa utak eh. Naisip ko nga, baka pinagtitripan lang tayo eh. Hindi kayo nagka-emotional breakdown siya kaya kung ano-ano na lang ang nakikita kahit hindi naman totoo? Hindi malabong mangyari. Nag-iisa siya sa madilim at masukal na gubat. Walang kasama. Isabay pa ang pagod at gutom. Yung uhaw at saka takot. Kaya siguro nag-halusinate na siya. Kawawa naman siya. Nakita ko sa mga mata niya kanina ang lungkot nung binanggit niya ang kaibigan niya. Nasaan kaya yung sinasabi niyang kaibigan? Paano kung wala naman pala talaga siyang kaibigan? Subukan pa rin nating hanapin. Wala namang mawawala kung susubukan. Talaga ba? Kanina nga, gusto mo nang umuwi. Che, nagsisimula ka na namang mang-asar. Magkape muna kayo. Pasensya na at yan lang ang meron dito. Maraming salamat po. Sakto po. Kanina po kami nanginginig sa ginawa. Magpahinga na muna kayo. Gagawa ako ng siga para mainitan kayo. Pinanood ng tatlo ang ginagawa ng ginang. Tingin nila ay nasa maayos naman itong pag-iisip. Nang makagawa ito ng siga, ay lumapit sila para mainitan ang katawan. Ilang oras ang lumipas ay nagpa siyang tatlong rescuer na isa sa kanilang bababa muna ng bundok para ihatid si Aling Remedios sa shelter. Cherry, ikaw na lang ang maghatid kay nanay. Kaya na namin ni Donnie ang pag-akyat sa bundok. Sigurado ba kayo? Oo, para hindi ko na rin mahirapan. Paano kung bumalik ako rito pagkahatid ko kay nanay? Huwag mo nang tangkaing bumalik. Basta, kapag hindi na kami nakabalik sa loob ng 2 araw, magsama ka na ng rescuer para hanapin kami. Baka may nangyari ng masama sa amin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Mag-iingat kayo. Mag-iingat kami, pero
Hindi namin alam kung anong pwedeng mangyari sa amin. Nakita mo ba ang lugar na to? Sobrang mapanganib. Anytime, pwede kaming mahulog sa bangin. O kaya naman na mabagsakan ng lupa. Basta gawin mo na lang ang kabili namin sa'yo. Mag-iingat kayo ni nanay. Dalhin mo siya sa shelter na ligtas. Naluluhang niyakap ni Cherry ang dalawang lalaking kasama. Kahit na madalas silang magtalo, pero lagi pa ring iniisip ng mga ito ang kapakanan niya. Sige na, lumakad na kayo para makita na rin ni nanay ang anak niya. Oo, sige. Maraming salamat. Mag-iingat kayong dalawa. Hihintayin ko kayong makabalik ng ligtas. Kahit na anong mangyari, bumalik kayo ha? Oo, kami pa ba? Malakas yata kami. Nay, tara na po. Bababa na po tayo. Naghihintay na ang anak niyong si Bert sa shelter. Makikita ko na ang anak ko. Opo, Nay. Kaya lumakad na po tayo. Sa labas ng kubo ay hinihatid ng tanaw ng dalawang lalaki, sina Aling Remedios at Cherry. Nang malayo na yun sa kanila, ay saka nagpatuloy ang dalawang binata sa paglalakad. Isa-isa nilang tinitingnan ng mga gumuhong lupa na baka may makita silang tao na natabunan doon. Matagal na naglalakad ang dalawa nang biglang makaramdam ng pagkulo ng tiyan si Donnie. Naghanap ng pwedeng labasan ng sama ng loob. Habang tahimik na nakaupo sa likod ng damuhan ay nakarinig ng mahinang sitsit sa bandang likuran niya si Donnie. Lumingon siya at hinanap si Cesar. Baka tinatakot siya nito. Hoy! Cesar! Tigilan mo nga yan! Hindi ako makapag-concentrate dito sa pagbabawas ko eh! Ano bang sinasabi mo? Umiihi ako dito. Sa ibang direksyon ang gagaling ang boses ni Cesar. Kaya alam ni Donnie na wala yun sa likuran niya. Maya-maya, narinig niyang muli ang sitsit. Naramdaman din niya ang ibang presensya na naroroon. Dahan-dahan siyang lumingon sa likurang bahagi. At ganoon na lamang ang lumukob na takot at kilabot sa kanya nang makitang nakatatakot na itsura na nakatitig sa kanya. Napasigaw siya ng malakas at mabilis na isinuot ang pantalon. Wala siyang pakialam kahit hindi pa natapos ang ginagawang pagbabawas. Pakiramdam niya ay may naiwan pa sa puwet niya. Nagkabanggaan naman sina Cesar at Donnie. Nagtataka naman si Donnie kung napano ang kasama. Oh, anong nangyari? Para kang nakakita ng bulto. May aswang! Ha? Aswang? Saan? Nangatog naman ang daliri na itinuro nga ni Cesar kung saan niya nakita ang aswang. Eksaktong pagkaturo niya ay lumabas nga ang aswang at pasugod na sa kinatatayuan nila. Sabay na napasigaw ang dalawa at hindi alam kung saan tatakbo. Hinawakan ni Cesar ang kamay ni Donnie at tumakbo palayo. Kahit muntika na silang madapa at mapatid ay hindi sila humihinto sa pagtakbo. Narinig nila ang pagsingasing ng aswang at ramdam nila na sinusundan sila nun. Balak pa yata tayong gawing hapunan. Walang yan. Pati yata aswang. Nakatira na sa bundok na to. Ayoko pang mamatay. Pagod na ako sa pagtakbo. Mukhang katapusan na yata natin. Huwag mong sabihin yan. Hindi ko pinangarap na matapos ang buhay ko dahil lang sa isang aswang lang. Biglang sumubsob si Donnie. Nagbagulong-gulong sila ng aswang na umibabaw sa kanya. Panay naman ang sigaw at hingi nito ng tulong sa kasama. Takot naman ang umiiral kay Cesar. Hindi niya alam kung paano tutulungan ang kasama. O kaya naman ay tumakas na siya para mailigtas ang sarili. Nagpalingali nga si Cesar para maghanap ng pwedeng ipamalo sa aswang. Tulungan mo ko! Cesar! Kapag namatay ako rito, hindi mananahimik ang kaluluwa ko. Sa gabi mong maimbing na pagtulog, hihilahin ko ang paa mo! Wisit ka! Tinakot mo pa ako! Nakakuha ng mahabang kahoy si Cesar. Inihambalos niya yun sa aswang na muntik nang kagatin ang liig ni Donnie. Nang tumama yun sa likod ng ulo nito, ay walang malay na natumba yun sa ibabaw ng katawan ni Donnie.
Aligaga namang itinulak ni Donnie ng malakas ang aswang at bumagsak yun sa lupa. Halika na! Baka magising pa yan! Hintayin natin. Baka magbago pa ng anyo. Paano kung hindi na magbago yun? E di kinain tayong dalawa kung magkataon. Tara na! Tumagas na tayo! Bahala na kung saan mapadpad ang dalawa. Ang importante ay makalayo sila. Lakad takbo ang ginawa nila kahit malakas pa rin ang ulan. Mas maganda siguro kung bumalik na lang muna tayo. Paano yung mga taong kailangan ng tulong natin? Marami naman tayong kasamang ibang grupo, di ba? Kaya na siguro nila yun. Alam ko namang natatakot ka. Pero di ba, nangako pa tayo kay nanay na hahanapin natin ang kaibigan niya. Baka nga imaginary friend niya lang yun. Paano kung hindi? Ay, ewan. Ano ba kasing klaseng lugar ito? Mukhang maraming itinatagong lihim at lagim. Normal naman na may aswang at elemento sa ganitong klase ng lugar. Pasalamat nga tayo at hindi tayo pinaglaruan ng engkanto. Huwag ka nga maingay! Baka may makarinig na engkanto sa sinasabi mo. Napakarami mong alam talaga. Bakit ka ba nagagalit? Sa totoo naman na mayroong ganon sa mga bundok at gubat. Ngayon mo pa talaga sinabi yan. Kung kailan nasa ganitong sitwasyon tayo. Nakarinig ng mahinang boses si Cesar, kaya hindi niya napinansin ang kasama. Napansin naman ni Donnie na tila may hinahanap siya. Ano naman kaya yan? Baka may aswang na naman. Dinig na dinig ko at nararamdaman ko. Shhh! Huwag kang maingay. Pinakinggang maigi ni Cesar kung saan ang gagaling ang boses na naririnig. Parang nasa ilalim yun ng lupa at humihingi ng tulong. Sinundan niya kung saan niya narinig yun. Nagulat pa siya nang makita ang sirang bahay. Tuklap na ang kalahati ng bubong noon at may lupa na rin na nakatabon sa halos kalahati ng bahay. Malinaw niyang narinig na doon ang gagaling ang taong humihingi ng tulong. Naghanap sila ng pwedeng mapasukan. Nang makita nila ang bukas na pinto ng kusina sa likod, ay doon sila pumasok. Nagulantang sila nang bumungad sa dalawa ang isang mabalahibong nilalang na nginangasab ang katawan ng isang lalaki. Mulat pa ang mga mata noon at nakatitig sa direksyon nila. Yun pala ang naririnig nila na humihingi ng tulong. Aatras na sana ang dalawa pero hindi sinasadyang naapakan ni Donnie ang isang lata at lumikhayo ng ingay. Natigil sa pagngasab ang mabalahibong nilalang sa kadahang-dahang lumingon sa kinatatayuan nila. Naligaw lang kami. Ituloy mo lang ang pagkain mo at aalis na kami. Bago pa man makakilos ang aswang ay kumaripas na ng takbong dalawa. Nakita nilang tumutulo pang sariwang dugo mula sa bibig ng aswang. Bilisan mo! Takbo na! Huwag kang lilingon! Samantala, naglalakad sina Bert, Jose at Peter sa kasalukuyan na silang nasa bundok nang makarinig si Peter ng sigaw mula sa kung saan. Natigilan sila at sumenyas ang dalawang kasama na wag nang gumawa ng ingay. Mula sa madilim na kakahuyan ay naaninag ni Peter na may dalawang mabilis na tumatakbo. Habang sa likod nito ay may isa pang nilalang na tumatakbo rin. Sumisinghot-hingot si Peter at nakaamoy ng panganib. Hindi nagsasalitang bigla siyang tumakbo papunta sa direksyon na tinitingnan. Anong nangyari? Saan tayo pupunta? Sumunod ka na lang para malaman mo. Magkahalong takot, kilabot na sinabayan na rin ng pagod at hingal sina Cesar at Donnie. Kailangan nilang makaalis sa lugar na yon dahil tsak na hindi sila makikita ng pamilya kapag nakain sila ng aswang. Bumabagal na ang takbo ni Donnie. Medyo naiiwanan na siya ni Cesar. Nagsisimula na rin lumabo ang paningin niya at nararamdaman niyang nawawala na ng lakas ang mga paa at bindi. Anumang sandali ay bibigay na siya. Lumingon pa siya sa likod at nakitang malapit na siyang abutan ng aswang. Eksaktong pagkasubsob niya sa lupa ay may isa pang nilalang na tumalon sa aswang.
Nakita ni Cesar kung paanong makipaglaban ng sino man sa aswang na humahabol sa kanila. Mabibilis ang mga galaw noon, kaya hindi niya masundan kung ano nang nagaganap. Ilang sandali pa, natahimik ang paligid. Lumabas mula sa madilim na parte ng gubat si Peter. Pinapahid nito ang dugo na nagkalat sa bibig at sa liig. Nahintakutan naman sina Cesar at Donnie, kaya nagsimula silang umatras. Peter! Tahimik na nagmamasid at nakikiramdam si Jose sa paligid. Inaabangan niya kung anong magiging reaksyon ng mga taong naroroon. Anong klaseng tao ka? Aswang ka rin ba kagaya niya? Paano kung sabihin kong oo? Hindi ka man lang ba magpapasalamat sa tulong na ginawa ko? Munti ka ng lapain ng kauri ko. Totoo bang sinasabi mo? Magkauri kami, pero hindi kami kagaya ng mga yan na kumakain ng tao. Pero sariwang karni lang ang kinakain namin. Wala kang kailangang ikatakot. Dahil kung kumakain kami ng tao, sana noong una pa lang, kinain ka na namin, pati ang nanay mo. Tama siya. Hindi namin kayang kumain ng tao. Yun ang itinuro sa amin ng mga magulang namin. Simula nung mga bata pa kami. Teka, sino kayo? Saan kayo nang galing? Galing kami sa bundok. Biktima kami ng landslide kaya bumaba kami para sana humingi ng tulong. Pero nawala kasi ang nanay ko kaya bumalik kami rito para hanapin siya. Sinong nanay ang hinahanap mo? Remedios, yun ang pangalan niya. Gulat na nagkatinginan sina Cesar at Donnie. Mas maganda kung bumalik tayo sa shelter. Tsak na naroon ang nanay mo. Kanina pa siya hinatid ng kasama namin eh. Hinahanap ka rin niya. Sa narinig ay nagsimulang pumatak ang luha sa mga mata ni Bert. Ligtas ang nanay ko. Oo, ligtas siya. Kaya bumalik na tayo sa ibaba. Tinulungang itayo ni Cesar si Donnie. Halos pigain naman ni Donnie ang kamay ni Cesar. Doon siya kumukuha ng lakas at puwersa para makatayo. Kaya mo pa ba? Kaya pa. Kailangan kayanin para mabuhay. Tara na, para makapagpahinga tayong lahat. Masyado nang maraming nangyari. Ilang oras ding naglakad ang lima. Malakas pa rin ang buhos ng ulan at may nakikita pa rin silang gumuguhong lupa sa ibang bahagi ng bundok. May mga nakita rin silang mga tao na biniktima ng aswang. Ayon kina Cesar at Donnie, ay mga kasamahan nila ang mga yon. Sa ibang grupo lamang nabibilang, kaya hindi nila nakasabay. Wakwak ang tiyan, butas ang liig at naliligo sa sariling dugo ang mga bangkay. Nabulabog din ang mga aswang sa bundok na ito. Kaya wala silang choice kundi lumabas at mambiktima ng tao para kainin. Nako, mabuti na lang. Hindi kayo kagaya nila. Hindi lang isang uri ang aswang. Kaya hindi ko alam kung may kagaya pa namin na hindi kumakain ng tao. Mabuti, hindi kayo sinugod ng mga tao sa lugar nyo. Hindi naman nila alam ang sikreto namin. Sana huwag nyo na lang ding ipagsabi para manatili pa ring lihim. Oo naman. Bakit naman namin ipagsasabi pagkatapos mo akong tulungan? Oo nga, tama. Maraming salamat sa tulong mo. Dahil sa'yo, nakaligtas ako sa kapahamakan. Dumating na sa shelter sina Aling Remedios at Cherry. Agad namang binihisa ng dalagang ginang. Sinamahan ito sa pwesto, saka binigyan ng kape at makakain. Habang tinitingnan ni Cherry ang ginang, ay naisip niya ang dalawang kasama kung kumusta na kaya ang lagay ng mga yon. Sana naman makabalik kayong ligtas. Huwag kang mag-alala, makababalik sila. Hinihintay ko rin ang anak ko. Sana'y magkita na kami. Magdasal lang ho tayo, Nay. Payapang nakababa ng bundok ang lima. Nang matanaw nila ang patag na kalsada at mga kabahayan, ay saka lamang nakahinga ng maluwag si Bert. Nagdarasal siya na sana'y nasa shelter na ang kanyang ina. Paika-ika namang naglakad si Donnie. Pakiramdam niya ay nabalian siya ng sakong sa paa. Inaalalayan naman ni Cesar habang naglalakad. Ang dalawang magkapatid na sina Jose at Peter ay walang reaksyon ng muka.
habang diretsyong nakatingin sa nilalakaran. Marami na silang nakikitang tao, kaya alam nilang ligtas na sila. Nang makarating sila sa shelter, ay agad na hinanap ni Bert ang ina. Nang makita niyang nakahiga yun, ay patakbo siyang lumapit. Lumuhod siya para yakapin yun ng mahigpit. Naalimpungatan naman si Aling Remedios. Nang makilala niya ang anak, ay yumakap na din siya ng mahigpit habang pumapatak ang luha sa mga mata. Nay, sorry po. Mabuti't ligtas kayo. Hindi ko po mapapatawad ang sarili ko kung may nangyaring masama sa inyo. Ayos na ayos lang ako, anak. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Nag-alala po ako ng sobra sa inyo. Babalikan ko na po sana kayo sa bundok para hanapin. Nandito na ako. Ang mahalaga ay magkasama na tayo ulit. Suminghot-singhot naman si Donnie sa emosyonal na nakikita sa mag-ina. Ay, bigla ko tuloy na miss ang mama ko. Oy, umiiyak ka ba? Hindi nagpuwing lang ako. Ay, kunwari ka pa. Nakita ko. Tumutulo nga ang sipon mo. Tara na, para magamot yung paa mo. Dito muna kayo. Pupunta lang kami sa center para mapatingnan ang paa ko, ha? Sige, dito lang kami. Magkatabing naupo ang magkapatid. Tinitingnan nila ang mga tao sa shelter. Kinikilatis na baka may kasamahan din silang naroroon, pero wala naman silang naaamoy na kauri nila. Lumipas ang 1 linggo. Umalis na ang bagyo, kaya nag-announce na si Mayor Santillan na pwede na silang bumalik sa lugar at mga bahay nila. Natuwa naman ang mga tao dahil maayos at mapapagawa na rin nila ang bahay nila. Nagpadala si Mayor Santillan ng mga tutulong na maghuhukay sa mga lupang tumabon sa bawat kabahayan. Nang araw na yon ay bumalik na rin si Bert at Aling Remedios sa itaas ng bundok. Habang naglalakad ay nakikita nila mga walang buhay na bangkay na nasa lupa habang nakabalot ng mga tela. Kawawa naman sila. Maswerte nga po tayo dahil hindi tayo kabilang sa kanila. Naagaw naman ang pansin ni Aling Remedios sa isang bahay na hinuhukay. Isa-isa nang inilalabas ang mga bangkay mula roon. 2 bata na sa tingin niya ay nasa edad 10 at isang babae na parang kaedaran pa niya. Halos manlaki ang mga mata niya nang makita ang huling bangkay na inilalabas. Hindi siya maaaring magkamali. Kilalang kilala niya ang taong yun. Kuya, pwede ko bang makita ang bangkay? Pumayag naman ang rescuer. Baka raw may mga kamag-anak siya at isa man lang sa mga natabunan. Panlulumo ang naramdaman ni Aling Remedios nang makita ng malapitan ang lalaking bangkay. Hindi siya makapaniwala kung papaanong nangyari na naroroon ang bangkay nito, samantalang nakasama niya at kitang-kita niya kung saan natabunan ng gumuhong lupa. Paano nangyari to? Hindi ito totoo! Nilapitan ni Bert ang sumisigaw na ina. Nay, kilala mo siya? Siya yung kinikwento ko sa iyo na nakasama ko at tumulong sa akin. Ang ipinagkataka ko lang, papaanong naibang lugar ng pinagtabunan sa kanya? Hindi rin makapaniwala ang rescuer sa nalaman. Ayon dito, ang sinabi ng kapitbahay ni Mang Ben ay magkakasama ang buong pamilya nila na natabunan ng gumuhong lupa. Wala raw nakaligtas dahil walang nakalabas isa man sa kanila. Sa narinig, napahawak ng ulo si Aling Remedios. Biglang may kumudlit sa alaala niya. Naalala niya ang sinabi ni Mang Ben na natabunan ng pamilya nito at kailangan niyang humingi ng tulong para mailabas ang mga bangkay nila dahil gusto niyang bigyan ng disenteng libing ang pamilya. Parang malinaw na ang lahat sa kanya na simulat sa pool ay multo na ang nakikita niyang si Mang Ben. Hindi pa siguro nito alam ng mga oras na iyon na kasama siya sa namatay. Kaluluwa lang nito ang nakita niya para magkaroon din siya ng kasama sa mga panahong nag-iisa siya.
Nabalik sa kasalukuyan si Aling Remedios nang tanungin siya ng rescuer kung kilala niyang pamilya ni Mang Ben. Oo, kilala ko. Sinabi ng rescuer na sasabihan na lamang siya kung saan nililibing ang buong pamilya ni Mang Ben. Maganda raw na kahit papaano ay may saksi sa paghahatid sa huling hantungan nila. Nagpaalam na aalis ng rescuer dahil aayusin pa nila ang mga bangkay. Maraming salamat! Nang hapong yun ay nailibing ang pamilya ni Mang Ben kasama ang iba pang nahukay na bangkay. Nalulungkot man sa sinapit ng pamilya ng lalaki pero laking pasasalamat ni Aling Remedios dahil nakilala niya ang lalaki. Kung hindi dahil dito ay baka namatay na siya. Maraming salamat, Mang Ben. Maging masaya at payapa ka sana kasama ang iyong pamilya kung saan ka man ngayon. Nag-alay sila ng dasal sa harap ng puntod, saka inilagay ang mga dalang bulaklak. Kasalukuyang nag-uusap naman sina Bert, Jose at Peter. Anong balak niyo ngayon? Napagdesisyon na naming magkapatid na hindi na kami babalik sa bahay namin. Ha? Bakit naman? Sira na rin kasi ang bahay namin. Ang isa pa, iniisip namin mas maganda kung lilipat kami ng lugar para manatiling lihim ang sekreto namin. Para namang sinabi mong isusumbong ko kayo. Hindi ko gagawin yun. Hanggang sa hukay, babaunin ko ang sekreto ninyo. Hindi naman sa wala kaming tiwala sa'yo. Pero baka kasi may ibang nakakita sa amin. Mahirap na. Baka magulat na lang kami. Sinusunog na ang bahay namin. Ayaw na naming balikan ng trauma na nangyari sa amin ilang taon nang nakalipas. Sinunog ang bahay niyo dati? Oo. Kaya nga sabay na namatay ang mga magulang namin. Pinatakas lang nila kami. Kaya nakaligtas kami. Grabe naman palang nangyari sa inyo. Kaya hindi mo kami masisisi kung bakit hirap kami magtiwala sa ibang tao. Kung sa bagay, mahirap talaga magtiwala. Kahit nga mga kabag-anak mo pa, hindi mo dapat ibigay ang 100% na tiwala. Sana maayos nyo na ang bahay para matirahan nyo na ng nanay mo. Alagaan mo siya kasi siya na lang ang meron ka. Maswerte ka na may nanay ka pa. Sige. Naalagaan ko naman talaga si nanay. Di nga ako nakakapag-asawa sa pag-aalaga sa kanya. Pero ayos lang yun. Hindi naman ako nagbabadali sa bagay na yan. Kapag naisipan namin, minsan dadalawin ka namin dito. Walang problema. Mag-iingat kayo kung saan kayo mapadpad. Hindi ko makalilimutan ang experience natin. Maraming salamat sa tulong nyo. Walang anuman. Maraming salamat din sa tulong mo sa amin. Sige, dito na kami. Hindi kasi namin alam kung saan kami dadalhin ng mga paa namin. Bahala na kung saan makarating. Basta dun sa lugar na walang nakakakilala sa amin. Sige na, lumakad na kayo. Nang mawalang magkapatid sa paningin ni Bert, ay hinanap naman niya ang kanyang ina. Maya-maya, nakita niya yun na nakayuko habang naglalakad. Nay, saan kayo galing? Pinuntahan ko lang ang kaibigan ko, anak. Kumusta naman po siya? Maayos naman siya. Masaya ako dahil nahanap ko siya. Masaya rin ako dahil natupad ko ang gusto niyang mangyari. Huwag ka nang malungkot, Nay. Makakasama mo naman sila. At siya naman, kasama siya ng pamilya niya. Kaya alam kong masaya na sila. Lumipas pa ang mga araw. Unti-unti nang naayos at nagagawang bahay ng mga nasalanta. Bumalik na rin sa kani-kanilang buhay ang mga tao sa itaas ng bundok. Malungkot man dahil sa mga nasawi, pero naiisip nila na parte yun ng buhay at kailangan nilang bumangon para harapin ang panibagong bukas. Patuloy pa rin ang pagbibigay ng tulong ni Mayor Santillan para makaahon sa pagkalugmok ang mga tao. Sobrang pasasalamat nila sa butihing mayor na sa simula't umpisa ay hindi sila nito iniwan.